That's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you. Because your word is true, I will sing. Okay, sige. Tayo po ay manalangin. Yes, Father God, we thank you once again. Panginoon sa napagandang kabiling Lord na pinagkalong sa amin, bilang iyong malingkod, bilang iyong anak, ng kalalakihan, Panginoon sa iyong iglesia sa dako nito. Lord, maraming salamat sa buong maghapong iningatan mo kami. Salamat, Lord, sa lahat ng patnubay mo, Panginoon, sa amin. Sa lahat ng ginagawa po namin, Lord, sa buong maghapon. Salamat, Lord, at nagkaroon kami ng isang pagkakataon upang bilang kalakihan ng mga Lord ang aming men's fellowship, Lord God. Sa oras na ito, Lord God, dalangin ko namin ng banal ng Lord ang muna sa amin, ikaw pa rin, Lord, ang sentro ng aming gawin ito. Maligmang kami sa bilang Panginoon, hindi po hatang ang pagpapayag po namin ang gawin ito. Ikaw lamang po ang dahilan po namin Panginoon ang gagawin po namin ito. Bless po, Lord, ang aming chairman, ang aming leadership, sa kabila, Lord God, ng maraming hectic ang trabaho niya. At Lord, we thank you so much. At nagkaroon ng chance pa niyo pang matuloy, Lord, ang aming fellowship na ito. At Lord, siya ang magbabahagi ng iyong mga salita. Ikaw po, Lord, ang mamuha sa kanya, ikaw ang magbigay sa kanya ng wisdom, knowledge, and understanding. Maging kami, Panginoon, na makikinig, Panginoon, ay ikaw po, Lord, ang magbigay ng karunungan sa amin. Naway maging kabuluhan, Panginoon, ang aming men's fellowship na ito. Napuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ang lahat na ito, Lord, ay aming dalangin sa aming pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, natuloy din. Praise the Lord. Ang naisip ko po ang napili ko is yung Matthew 6:33. So, kahapon lang yung nag-share kasi ako sa kuwan, nag-share din ako doon sa seminar. So, last, talaga, wala pa akong maisip kung ano talaga yung maisishare ko. Kasi nanonood din ako ng kuwan, nagbabasa din ako ng mga verses, tapos tumitingin ako sa, magandang. Dahil yun nga, daming mga iniisip na wala na sa, mo ba na magsishare ka, ikaw yung nakatuwa na ganito. Hanggang sa dumating yung time na yun na nagkaroon ng seminar, tapos nag-share ako doon na ano ko yung Matthew 6:33. Masabi niya na seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ko rin ito, magandang i-share ito talaga doon sa mga, lalo sa mga wala pa sa pananampalataya. So yun talaga dapat yung yun talaga dapat yung makuha ng mga hindi pa, yung wala pa sa pananampalataya. Malaman talaga nila dapat na kailangan nating hanapin yung Panginoon. Pero sabi ko, may guilt din ito sa akin, hindi porque matagal na ako mananampalataya, magkukumpiyansa na ako. Sabi ko, para lang ba ito sa wala pa sa pananampalataya? Ako matagal na ako sa pananampalataya. Kailangan ko rin yung salitang ito, yung seeking first the kingdom of God. Hanapin mo pa rin yung ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, yung kingdom ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kataas-taasan. Kasi dahil matagal na akong Kristiyano, sabi ko, minsan, nagkukumpiyansa ka, Kristiyano na ako matagal na akong Kristiyano Pero may guilt sabi ko, may guilt ito sa akin, kaya ito yung naiisip ko na magandang ma-share. Kasi minsan, lalo sa akin, yung trabaho ko, may mga time talaga na yun nga, na hindi ko talaga maiikwan yung oras. Kaya minsan napapaisip ko, sabi ko, dapat susunod, hindi na lang ako magkukumit.
Na halimbawa, may lakad sa ganito, i-commit ko yung, sige, okay ako, magpunta ako. Pero pagdating sa araw na ganun, biglang nagbabago. Kagaya nung last week kasi, ang inaasahan ko doon, makapag-service ako ng umaga. Makapag-service ako ng umaga, pero hanggang service lang ako. Pagdating ng hapon, hindi na ako service ako ni pastor. Hindi na ako makaka-attend ng ng men's fellowship kasi nga naka-alert kami. Tapos si Maybe nasa ospital pa. Tapos si pastor aantayin pa ng alas 5. Kaya sabi ko alanganin. Ang gagawin ko na lang, aatin na lang ako ng service. Yung hapon, hindi na kasi nga alanganin na. So, schedule ko na lang yung men's fellowship. Pagdating ng linggo, biglang yung biyahe namin, napaaga naman. Naging alas 8. Pinatambay kami ng alas 8. Sabi ko, patay na. Paano na ito? Alas 8, pumunta kami alas 8. Umalis kami, 10:30. Inantay na yan. Oo, halos 2 oras kalahati kami nakatambay doon. Tapos sabi ko, wala, hindi na ako nakati ng service. Nagbaliktad ngayon. Nagbaliktad. Imbis na ang inaasahan ko, makasimba ako sa men's fellowship, hindi ako makatin. Ang nangyari nung linggo, hindi ako nakatin ng service. Yung linggo ng hapon, open ako. Open ako kasi nung tanghali, tapos na yung biyahe namin ng umaga yung tanghali, open na. Ngayon, pumasok sa isip ko, nakakaya naman, nababaguhin ko na naman yung ano ko. Kaya na, wala rin yung mga dress. Oh, yun na. Sari-sari. Sabi ko, kung babaguhin ko na naman na hapon, kaya naman. Tapos yung pala, Tapos nasa hospital pa ata sila. Oo, nasa hospital pa sila. Sa Sister Bernadette. Sabi ko, huwag ka na muna. Sa ano na lang. Kaya tumawag ko pastor, sabi ni pastor, na kung baka pwedeng bago matapos itong tinitignan ko talaga yung schedule ko. Wala, ilang gabi akong puyat, ang dami kong hinahabol. Hindi ko talaga kakayanin. Sa awa ng Diyos, nagkaroon ng time kami ng umaga. Wala akong biyahe, kaya sabi ko, ko kay pastor ko, libre yung iba. Kaya doon ko naisip yung Mateo 6:33 na sabi sa akin yung trabaho ko. Saan ba yung uunahin mo? Yung trabaho mo o yung gawain sa Panginoon? Minsan kasi papasok sa isip mo yung kailangan ko yung trabaho kasi paano naman yung pamilya ko. Tapos kung paano ko i-balance yung sa trabaho ko at saka yung gawain sa Panginoon. Ang isang naisip ko doon, sabi ko, kung puro ako sa trabaho, may time kasi na, kagaya nakalimutan ko yung prayer meeting. Nawala sa isip ko yung prayer meeting. Yun na yung tutok, yun na yung sinasabi na hindi mo hinahanap yung Panginoon palagi. Nakatutok ako sa trabaho, hindi ko na naisip na meron palang gawain, Merkulis pala ngayon. Kasi dahil sobrang focus sa trabaho, nawala na doon yung seek ye first the kingdom of God. At ang lahat ng ito ay daragdag para sa'yo. Kaya sabi ko, ito yung magandang maisip ko, sabi ko. Lalo sa akin yung trabaho ko na. Kasi guilt sa akin ito eh. Sabi ko, guilty ako dito na ganito. Kasi pagka hindi ka maka-attend ng prayer meeting, simba, pagdating ng next week, parang baliwala ka lang sa'yo. Sa next na hindi ka na maka-attend, parang okay na lang sa'yo. Parang normal na lang sa'yo na hindi ka na maka-attend kasi wala, hindi ka na naka-attend ng nakaraan eh. Kaya nung papunta ko dito kanina habang nagdadrive, sabi ko, maganda rin talaga yung kahit paano may ganito na mga gawain, may pag-uusap ng mga magkakapatid. Yung trabaho doon, yung isip mo, medyo iba yung presyo sa Pero pag may pupuntahan ka na ganito, sabi ko kahit paano, nare-relax ka, nare-refresh ka. So, sabi ko, tama lang din talaga, eksakto lang yung Mateo 6:33. Sabi ko sa akin kasi ito, guilt talaga ako dito, sabi ko, eksakto sa akin kasi, mas inuuna ko yung inuuna ko yun nandoon, meron namang gawain na meron namang pagkakataon. Unless kung talagang walang pagkakataon, okay yun. Kasi alam naman ng Panginoon yung puso at isip, nababasa niyan kung talagang hindi ka talaga pwede. Pero minsan may time na pwede, hindi ka nagbugo, hindi ka nagtutuloy. Kaya sabi ko, para sa akin talaga ito. Hindi po Kristiyano na ako, hindi para sa akin yung verse na ito. Bilang isang Kristiyano, dapat mas panghawakan mo ito eh. Mas panghawakan mo ito yung salitang ito na lagi mong hanapin yung Panginoon. Kung ano kang mayroon ka, idaragdag ng Panginoon yan. Kaya sabi ko magandang verse ito, lalo sa akin. Yung mga pagkakataon na gano'n na may chance naman, pero hindi mo ma-push. Ngayon, saka ka magsisi, matapos na. Sayang yung na yun, yung pagkakataon. Kaya nabanggit ni Pastor,
bago matapos itong ano, sabi ko, paano pa isip ako? Sabi ko, pirsata ko ni Pastor. Siyempre, yung isip mo, ano ka eh? Ano to, yung stress ka na sa trabaho ba na pressure mo? Tapos sabi yung si Pastor, bro, baka ano, kahit bago matapos itong ano, tama naman, isip ka naman ako, sabi ko, anong araw kaya? Anong oras kaya sa gabi, sa hapon? Eh sabi ko, maganda din pala yung may ganito na pinapaalalahan ng ni Pastor. Kasi kung iisipin ko na ano, kung iisipin ko yung sinabi ni Pastor na, bro, baka piling ano yun eh, parang pinipilit. Kung isipin ko na gano'n na, Kung i-take mo sa kung negative. ititake ko sa negative na, bro, baka, para matapos yung ikutan nitong May. Kung isipin ko negative yung sinabi ni Pastor sa akin na na bago matapos itong April, bago matapos itong April, dapat makapag-ano tayo ng men's fellowship. Kung isipin kong negative yun, sabi ko, pinipilit. Parang napupirsa ko na ipipilit ni Pastor ah. Kasi pressure ako nun eh, pressure. Pero ang isip ko, sabi ko, ano kayang oras at saka magandang kung anong araw at saka magandang oras na mai-push ko yung ano. Kaya nung umaga na yun, sakto wala akong shuttle. Sabi ko, sakto. Kaya nag-miss umaga pala, nag-miss na ako kay Pastor na, Pastor, baka pwede mamayang gabi, magkaroon tayo ng ano. At malapit lang dito, sabi ko, tapos sila brother nandito lang. Mas magandang malapit lang, isa doon pa, lalayo pa. At least dito na kami na lang ni brother yun, saka ni Pastor yung malo. At least nandito lang tayo. Yung sa Mateo 6:33 ako, yung sa yung guilt sa akin yun eh, na seek ye first, sabi niya, the kingdom of God. Although sa yung trabaho ko talagang mayat-maya kasi yung hanap. Yung mga pagkakataon talaga na kailangan talaga hanapin mo rin. Hindi porki Mateo 6:33, hindi porki Kristiyano na, kumbaga hindi porki Kristiyano na tayo, kampante na. Kaya minsan, bilang isang Kristiyano, talagang may pagkukulang eh. Kaya kung hindi mo laging hanapin ng Panginoon, kakainin ka talaga eh. Kakainin ka ng kabila. Pagka ganun, kaya sabi ko, iba pa rin talaga yung may mga ganitong gawain. Lagi mong hanapin yung Panginoon sa mga gawain. Buka talagang paglaanan mo ng time, yung gano'n. Kasi sabi ko, sa akin talaga yung tama nito, sabi ko, sa akin talaga yung guilt nito kasi may mga chance na pwede, pero hindi ko mai-push. Kasi may mga inisip pa akong iba eh. Hindi may mga inisip pa akong iba. Pero kung hindi ko inisip yun, sabi ng Panginoon, idaragdag niya yung mga yun. Pag nakalob niya yung mga yun, basta lagi lang siyang unahin. Yun din yung naisip ko na sinare kahapon doon sa seminar. Pagkatapos ng seminar, naisip ko din doon sa mga estudyante na lagi ninyong hanapin yung yung Panginoon. Kasi yun nga, sabi ko sa kanila, yung buhay natin, hindi natin hawak. Ano man meron tayo, sabi ko sa kanila, talagang pag kinuway ng Panginoon, wala na. Huwag mong sabihin na pupunta ka doon, pupunta ka dito. Hawak mo yung buhay, hindi. Anytime, sabi ko sa kanila, pag ginawayan tayo ng buhay, wala na. Kaya doon ko naisip, sabi ko, kunin ko ngayon Matthew 6:33. Para ito sa akin, kasi sabi ko, hindi porke Kristiyano na ako, magkampante na ako. Na hindi ito ka na, okay na, kasi Kristiyano na ako. Hindi pala. Bilang isang Kristiyano, panatilihin talagang hanapin palagi yung Panginoon. Para at least hindi ka mawala doon sa direction na papunta doon sa Panginoon. Yun lang po, ma-i-share ko talaga. Sabi ko, para sa akin talaga ito kasi yung trabaho talaga na Oo, totoo talaga mo so. Ano ko dun sa iyo, brother ko, yung discern ko dun sa sinabi mo. Kasi nga bilang isang sundalo, be ready at all time, alert at all time, sabi niya. Nakikita ko, Brad, yung sa'yo, napakabuti naman yung ginagawa mo bilang sundalo, gano'n. Kasi yun ang ministry mo. Ilagay mo na dun sa gawain mo, Brad, na ministry mo yun. So yung mga ginagawa mo, ginagawa mo sa tao, sa Panginoon din yung brother eh. Yung ginagawa mo para sa kabutihan sa mga tao, sa Panginoon ka rin.
So, nakikita ko wala namang negative dun sa ginagawa mo kasi yun ang korte ng trabaho mo, brother. Di ba? Nature ng buwan mo yun. So, ni God, na kuwan naman yan. Naunawaan niya ang bawat isa sa atin. Yung puso kasi natin at sa kaisipan natin, alam naman. So, maganda yung brother. Nakaka-relate ako sa'yo dahil Pag-isip. ganyan din ako nun eh. Kasi sa akin ba na yan, ganun. Personal experience. Ganyan din ako nun. Yung guilt. May yun kasama ka niya, yung guilt. Kasi yung parang hindi ka nagpo-focus doon sa mga kasi tao tayo na may nakakaligtaan tayo. Brother. Kagaya ako, halos everyday na iwan ko yung cellphone ko. Ay, bakit na naman. Ganun talaga yung papaalala ba? Okay, baka kasi yung yung sa tawag dito. Yung mo, yung mo kaysa yung will ng puso mo kaysa yung gusto mo lang yung gagawin mo. Yung will mo para kay Lord.